araw sa lahat. Ang title ng video ito ay maging discerning sa God's love versus love ng mundo. So, itong message, sabi ni Father God, i-share ko to para malaman ng mga Pilipino na merong dalawang klaseng pagmamahal sa mundo. Isa, maganda, at papasok ka sa langit kung gawin mo, or yung isa, masama, at madaming mga taong nagawa na yun, yung etong klaseng pagmamahal. At ang dami nila pupunta sa impyerno kasi ayaw nilang magsisi, ayaw nilang tanggalin tong pagmamahal na nabigay sa kanila, na tukso sila. At that's why I'm telling this, para ma-warn kayo, magising sa katotohanan, at sana magsisi ito sa masamang pagmamahal galing sa demonyo. Okay? Una, yung pagmamahal ni Jesus Christ para sa atin. Okay? Is naturo niya para sa atin to share His love is to motivate mga tao para focus sila kay Jesus Christ. Okay? At gawin ang kalooban ng Diyos. Yun ang, di ba sabi o Jesus Christ, yung way papunta sa langit, narrow, okay? Narrow at mahirap. Kasi yung daan, ang daming pagsubok at problema sa buhay natin. Pero kailangan, focus lang tayo kay Jesus Christ at gawin ang kalooban niya. Huwag tayong tingin sa kaliwa, kanan, o sa likod. Diretso lang. Para sa dulo, when mamatay tayo, kilala tayo ni Jesus Christ. Okay? Yun ang importante. Also, for example, when na-share ka ng message tungkol kay Jesus Christ and mga tao na inspire, na masarap yung hindi naman pagkain, pero pagkain sa spiritual, pero yung maganda yung message mo, na encourage sila magbagong buhay, gawin ang kalooban ng Diyos. Then what happens is when they praise God, right? Yun ang unang ang gawa nila, or ay ngiti sila like, yes, yan ang gusto ko ganun. So you know what happens when nangyayari yun? It shows that God is telling us, tignan mo, na inspire mo yung tao. That's the way, kasi tayo, di ba, gusto natin, mahalin din tayo. And so that is the sign that God is saying, they love you too. They appreciate yung nagawa mo para sa kanila. Kasi nagawa mo ang kalooban ng Diyos. Alright? So, that is how we get love back. And that love, perfect yun. Hindi yung parang, mamaya, explain ko sa iyo yung masamang pagmamahal. Pero, ito, mas lalong mag-motivate ka to do God's will. Kasi parang, natuwa yung tao, na-inspire siya. Kasi, first of all, itong pagmamahal ni Jesus Christ na turuan tayo, is that hindi yung focus sa atin, focus sa Kanya, kay Jesus Christ. Yun ang importante. Especially, yung mga, those who are watching ng pastors, preachers, missionaries, dapat lahat ang focus kay Jesus Christ. Wala tayo. When ako, for example, when merong mga taong natuwa sa akin and napasalamat sa akin, I say no kay Jesus Christ. Tagalingkod lang ako, nagamit ni Jesus Christ ako para tulungan ka, para mahalin ka. Kasi para, sana, magbago kang buhay, magsisi, at pumasok sa langit. Yun ang mission ko. So, like, for example si Jesus Christ,
nabigay niya sa akin ang sulat para sa isang tao. Right? Ako yung male woman, for example, a male woman. And hindi naman ako yung nasulat yung message, si Jesus Christ. So then, when bigay ko sa tao na ito yung message ni Jesus Christ para sa iyo, and natuwa siya, sabi niya, salamat, and gusto nila, like, embrace me, give me yung lahat ng mahal nila, to me, sabihin ko, hindi, ganun lang ako, tagalingkod lang ako, I was just giving you the message, hindi ako yung lover mo. Understand it? Yung lover mo ay sa langit, si Jesus Christ. So that's what kailangan ng mga preachers and pastors, missionaries, hindi lang understand, but gawin. Kasi it's so easy to get yung parang yung pagmamahal ng mga tao na say, oh, ako yun, yeah. Thank you. And nakalimutan natin si Jesus Christ. You see? Tapos sasabihin ni Jesus Christ sa when mamatay tayo, that if we don't repent, sa gawain ng ganito, then sabihin niya, hindi kita kilala. And we say like, Lord, nag-preach ako, nag-pray over ako sa mga tao, they got healed, I did your will. And He said, yeah, nagawa mo kalooban ko, pero hindi buo. You see, there's a difference between nagawa mo at nagawa mo lahat. You see? And yung gawa mo lahat, meaning that you didn't take the glory. Okay? Hindi mo nakuha yung focus. Dapat focus kay Jesus Christ. Dapat mga tao focus sa Kanya at yung give praise sa Kanya. And nakuha mo yung praise. Ang daming mga preachers na yun yan. So be careful. And when makita nyo yan, umalis na kayo. Hindi maganda mga tao yan. Nagamit ng demonyo sila. Okay? Kailangan magkumbaba. And kung ikaw preacher and narinig ko to, and na-feel mo, oh, tama yun, I need to repent, gawin mo na yun. Kasi hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. So it's better to be right with God right now. Okay? And so ito, yung masamang pagmamahal naman, nabigay sa atin, tukso, galing sa demonyo, galing kay Satan, is yung lust, yung desire of the katawan natin, okay? Yung anong gusto natin gawin, kontra sa kalooban ng Diyos, okay? So, for example, okay, nowadays, kita nyo ang daming sexual immorality, right? Na bakla, tomboy, and not only that, okay, obvious yun, but at the same time, yung mga taong focus sila sa love life nila, gusto nila magkasal, gusto nila merong baby, gusto nila merong malaking pamilya pa. Nakalimutan nila, darating na si Jesus Christ. Bakit nakalimutan nila yun? Kasi hindi sila nagbabasa sa Bible. Or, iba, alam nila, pero kasi masarap ang katawan na pakainin ang desires of the flesh. And why? Kasi hindi sila focus lang kay Jesus Christ. That's why sabi ko sa inyo, very few pupunta sa langit kasi ma-narrow yung road. Kasi kailangan self-discipline, focus ka kay Jesus Christ lang. Kalimutan mo yung buhay mo noon. Kalimutan mo yung mga kaibigan mo, pamilya mo. Kay Jesus Christ lang. Kasi ikaw lang ang pwede mo i-save ang kaluluwa mo papunta sa heaven. If you obey God's will. You see, sabi ko parati that si Jesus Christ, namatay siya para sa atin, para to show us yung daan papunta sa langit. Pero ang trabaho natin
maglakad papunta sa langit kasama siya. So, dalawa tayo. In fact, three. Okay? Tatlo tayo. Si Jesus Christ at si Holy Spirit, Mother God. And si Father God sa taas natin. And He's the one guiding us. You see, you're never alone sa buhay mo. Even mukhang wala kang kasama. Talaga physically. Pero spiritually, ang dami mong kasama. Si God and mga anghel mo. Okay? So, at the same time, ito mga tao, when they follow their heart's desire, yung lust, okay, na nabigay ni Satan ng, sabi niya, itong pagmamahal talaga, ma-enjoy mo talaga to. In fact, masaya. Pero merong consequence. And yung consequence is kasalanan. And when ayaw mo magsisi pa, pupunta ka sa impyerno. And it keeps you stagnant sa kasalanan mo. Hindi ka spiritually, mentally, emotionally, physically grow up. Kasi like for example, yung mga bata na yun, yung mga young adults, teenagers, gusto na love life, right? And so, ano yun, parang silang couch potato na ganun lang, pakain lang ng pagkain. And then, hindi nila alam, meron ng gera sa labas. TV lang, like, oh, relax lang ako, walang problema sa buhay, okay lang, meron ng gera. You see? And that keeps us stagnant. Kasi masarap sa katawan Pwede mo kainin anuman ang gusto mo. That's why ang daming mga lalaki gusto lang tingin ang mga babae ng, ay wow, sexy yun, ganda. Mga babae naman, ay gusto ko yung lalaki yun. Kasi ganun siya, malakas siya. Matalino o mayaman. Okay, yung mga Pilipino, mga babae, they go after men, mayaman. Mayaman. Tapos mga pogi, right? But they forget si Jesus Christ. Forget about yan mga love life. Kung gusto mong pumasok sa langit. Kasi nauubos na tayo ng oras. And at the same time, ito mga tao, when they choose to love this way, yung love ni Satan, hindi nila nagawa ang kalooban ng Diyos, or they will never know ang kalooban ng Diyos. Why? Kasi gusto na yung puso nila. To gratify yung puso nila. People pleaser. And merong consequence yun, okay? Always remember that. Pupunta ka sa impyerno when mamatay ka kung ayaw mo magsisi. So, that is yung dalawang klaseng pagmamahal sa mundo. Sana, i-share nyo itong message. At sana, piliin nyo si Jesus Christ. Yung pagmamahal niya para sa iyo. Yung naturo niya para gawin mo. Kasi sulit. And it's not only sulit lang, but ma-enjoy nyo yung buhay nyo. And, Mama, you be a good example sa mga tao. Na, wow, kaya pala. Kasi, remember, yung mga testimonies ko, parati ko na share, I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. So, that is your message ni Father God. So, this is the end of the message. May Jesus Christ bless you.